Ilaw tayo, hindi ma-appreciate yung mga lighting ng mood lighting kasi nag-install ako dito ng mga track lights. Hi guys! Welcome back to our channel. So after ng madugong renovation, dito yan sa Quezon City, sa ating ito turnover na bagong project sa ating client, which is pabalik pa lang sila ng Pilipinas. So first time natin sila ma-meet, maya-mayang onti yan. So for today's video, ikutin natin ang ating napaka-calm, napaka-aliwalas na condominium unit. Dito yan sa One Eastwood. So tara, simulan na natin yan. Hi guys! So pagpasok mo ng kanyang condominium, ito yung bubungad sa inyo. So pansin nyo ba? Kasi ako dito sa actual, napaka-calm. Alam mo yun, napaka-lamig sa mata and very embracing or maganda yung kinalabasan ng ating unit. And saktong-sakto yung mga elements na nilagay natin. So paano natin sisimulan yan? Against the light ba tayo? Kailangan lumipat. So lilipat tayo guys sa kabila dahil against the light, ikot. So guys, so pagpasok mo, ito kasi yung entrance. So kung maalala nyo, very makitid itong makita? Pahaba. Actually, nung sinimulan itong project na to, sobrang liit niya. Hindi ko alam kung paano ilalagyan ng laman. So, we did the planning before the complete furnishing. So, balikan natin ang ating flashback. Okay guys, ito yung main entrance nung condominium. Hindi siya ganun kalaki, hindi rin ganun kaliit. Tama lang. So, ang shape ng condominium is medyo pahaba. So, right now, ito yung living area hanggang doon. Parang connecting living dining area. So ito yung pinaka-space ng ating living area. So right now, bare siya, cement finish, painted finish, bare ceiling with aircon, no furniture, no accessories. So bare. Yun. So living area, dito naman, nandito ang ating supposed to be the dining area. And dun naman sa aking right side, nandito ang ating kitchen area. So, pahaba siya guys. So, ayan. So, living, dining, kitchen. Tapos, dito on my right side, andito ang ating toilet and bath. Tapos, pasok, andito naman ang ating master bedroom. So, ayan. Master bedroom, may closet siya doon. Bare uli. Finish, ceiling, slab, tapos tile floor. And we have 2 windows. So, naka-corner yung ating condominium unit na gagawin. So, ayun. So, ito siya. Bare unit. So, tingnan natin, no? So, ano yung magandang gawin or ano yung magandang finish na dapat gawin. By the way, guys, ang client natin is si Mr. and Mrs. Ong. Based sila sa US, abroad. So, yan. Nag-WhatsApp lang sila sa atin to furnish their unit. So, tingnan natin. So, for this project, guys, ang gusto natin maging itsura is we want a lighter version of the project. Maliwalas, tama lang with a touch of elegance. So, yun. So, yun yung request ng ating client. So, if-furnish natin siya within this week. So, tara, let's start the purchasing and let's do the work. Simulan na natin yan. Okay, so pagpasok mo ng main entrance, ang ginawa ko is naglagay tayo ng, actually, number 1, ang requirement sila, gusto nilang sofa bed sa living area. So, sa living area natin, naglagay tayo ng, this is around 1.8 meters na sofa. Medyo bulky siya. So, ito, tinataas yan. So, nakaayos na kasi, so ayokong guluhin. So, ang color niya is beige. Parang parang kape na may halong gatas. So, pag hinaba mo yan, this is a queen size bed. So, saktong-sakto siya. Tapos, so binalance natin yung space. So, on the left and the right. Okay. Sa left and right natin, naglagay tayo ng mirror finish na side tables. Yan. So, dalawa yan. So, gold siya in a mirror. Tapos, sa likod niya, since balance naman itong area natin, gusto ko yung wall sa likod is textured. So, mapapansin nyo, this wallpaper was used before, saan ba? Sa isang project ko, 40, in Eastwood din, pero on a gold, yung kanyang mga accent. For this one naman, ang ginamit natin, mga silver. So, textured siya, tapos silver. So, ayaw natin ng more attention sa wall na yan. Gusto natin, nandito siya sa ating sofa area, which is ang ganda-ganda na sofa natin. Saktong-sakto size, hindi siya bulky, and hindi siya kumakain ng sobrang space. Ngayon, nilagay ko yung accent dito sa gilid. So, since symmetrical na ang ating sofa, nakabalance siya sa buong wall, gusto ko may onting asymmetrical dito sa side. So I created bronze mirror vertically
different sizes. So, meron tayong parang 4 inches, 2 inches, 3 inches variation. Tapos nilagyan ko siya ng gold metal lining para very elegant yung touch ng wall na to. Simple lang yung texture natin doon. Tapos dito is more on a vertical na parang, alam mo yun, yung parang social tingnan. So pag tinignan mo siya as a whole, together with our sofa and our side table, di ba? Hindi sila nag-aagawan ng kanyang attention. So very balanced siya. Tapos, ang maganda dito, yung curtain natin, ang finish din is on a parang beige, darker beige. Tapos, naka-S-fold siya. So, lahat ng lining sumasabay dito sa lining natin ng mirror and metal strip. So, halo-halo yung texture na nakita mo kasabay ng ating copper finish na mga elements dito sa side and sa ating lamp. Tapos, pag umikot ka na onte, ang finish naman... So, on this area naman, so, malapit lang. So, doon, lakad ka lang ng onte. So, itong area na to, gusto ko sana magligay ng accent chair. Kaya lang, medyo masikip yung area, too tight. So, naisip ko, maglalagay ako ng ottoman. So, ang ottoman natin is tufted finish. Yung may mga bitones on a off-white finish. So, para hindi siya ganun kasikip tingnan. And, tamang-tama siya sa size. May ottoman tayo dito. Tapos, naglagay tayo ng Nordic na side table na parang concrete ang finish na matte. Tapos may onti tayong plant dyan para, alam mo yon, para Instagrammable on this corner. Kasabay ng ating S-fold curtain. So, napakalamig sa mata tingnan tong area na yan. Tapos, iliko mo lang ng onte, papasok ang ating media wall. Okay, zoom out natin kay cameraman para makita nyo as a whole. So, itong wall na to is made out of parang gypsum board. So, napakahaba ng wall. Tapos, ang plan is maglagay ng TV. Wall-mounted ang TV. Dapat may console pa ako dito, guys, eh. Kaya lang, sobrang liit ng space from the sofa to the media wall. Kasi maglalagay pa ako dito ng coffee table, eh. So, pakita ko muna yung coffee table sa inyo. Naghahanap ako, guys, ng coffee table. Yung may elements na, paano ba? Soft. Yan. Ayoko kasi ng wood for this finish. So, wala akong makita. So, meron ako ditong, this actually is an ottoman din eh. Kaya lang, para makapaglagay ka ng gamit, naglagay ako dito ng glass. So, pwede mo siyang coffee table. Ngayon, pag ayaw mo siya gamitin as coffee table or may bisita kang extra, tanggalin mo tong glass, pwede mo siyang upuan. So, ang finish niya is on a parang green, hindi, darker green. Yan. Para... Kasi on a white, cream, beige, pag may onting green ka, parang malamig sa mata. Alam mo yun? Yung parang magbabalance yung ating finishes. Saka maganda rin ka-complement ng greens ang mga gold. Alright? So balik tayo sa ating video wall. Sa ating video wall, I use 3 textures. Meron tayong wood, light wood. Meron tayong gray, marble gray. At meron din tayong light wood uli. So parang wood, marble. So, itong marble natin, inangat natin to emphasize or fin-frame natin itong ating TV. The TV is around 65 inches. So, winol mount natin siya. Tapos, lighted yung likod nung area nito. Kasi pag gabi, may mga nanonood, pag ayaw nila nung sobrang liwanag ng TV, kailangan may ambient. I don't know if ma-appreciate nyo siya. Ipapakita ko sa inyo yung off natin. Kinuha lang natin yung remote. I-off natin yung lights. Tingnan natin kasi may ambient to. Ayan, off ko lang muna yung mga lights natin para ma-experience natin yung ating TV area. So, pag kinlose mo yung window and manonood ka ng TV, para hindi siya ganun kasakit sa mata. Yan. So, meron akong nilagay dyan na warm tone na light sa likod. So, para pag nanood ka ng TV, nanood tayong TV, guys, walang volume. So, tingnan nyo, guys, pag nanood ka ng TV, very mild lang yung tone, hindi masakit sa mata. Maganda i-off din natin yung iba pang lights. Wait lang. Ayan. So, na-appreciate nyo ba, guys, yung ating TV wall. So, pag gabi ka nanonood, hindi ganun masakit sa mata yung
temperature ng TV kasi meron parang light color sa likod. At the same time, sasabayan siya nung ating mga lamps. So parang mood lighting yung ganitong finish dito sa living area. So meron akong lighting doon sa ating side tables, meron din dito. Plus the mood lighting doon, media wall. So, yon. So buksan ko na uli ang ating mga lights. Kasi pag may ilaw tayo, hindi ma-appreciate yung mga lighting ng mood lighting kasi nag-install ako dito ng mga track lights. So, makikita nyo sa taas, may mga track lights ako dyan. So, 8 yan. Isa naka-point dito sa TV area. Isa naman naka-point behind the sofa. So, patay muna natin TV and back to our condo tour.